Tayo po Hindi. araw-araw ay Ganun din ina. po sa inyo. Ganun din po Amen. sa inyo. Amen. Araw-araw nga po at habang buhay tayo'y ina sa mga naging ina, no? Kaya nga, yung mga pagkakataon na katulad ng dito po sa Pilipinas, sa atin, at least talaga namang buhay na buhay po ang celebration. Kagabi po'y gabi na ako nakauwi dahil galing po kami sa Cainta, madaling araw ay bumiyahe na papunta sa aming nagbibigay po kasi kami ng training and seminar ano sa mga leaders and servant ng isang marriage encounter community. So, may mga formation po sila sa araw ng Biyernes at 'pag sa araw ng Linggo naman, ito yung para sa mga servants nila, mga training and seminar sa kanilang mga ministry at pati na rin inaayos namin ang kanilang organizational ano, yung flow ng kanilang organization dahil mismanage po ano, dahil naghiwalay po sila, naging dalawang pangkat. Hindi po maiiwasan minsan ano na nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, minamarapat na lang maghiwalay lalo na't kung walang gustong tumanggap kung sino ang tama at kung sino ang mali. Lahat parehong tama, so ang pipiliin na lang nila ay magkanya-kanya. So mga kapatid, ang maganda lang po doon, dahil nararamdaman po namin ano yung may mga kirot sa puso ang mga tao, sa ating seminar na ginagawa namin ay hinihilom namin ang mga puso. There's no way na sila po'y mabubuo muli na magkakaisa sa as of now, pero kung sa kanila po magmumula, sila ang magiging patotoo. They will testify about the goodness of God na maibabalik yung tinawag tayo una into a relationship, not in the service. Amen po. Una pong inoffer sa atin ng Panginoon, magmahalan kayo. The same way that I have loved you. Ibig sabihin, ang unang ibinigay at pinakilala sa atin ng Panginoon ay relasyon. Yun po muna, bago bigyan at magkaroon ng mga gampanin o gawain. So, dun po nangyari, maganda na po ang naging resulta, nag-aawitan and everything, nagkaroon ng celebration ng Mother's Day, yung mga leaders po ang nandoon, na sorpresa yung mga karamihan ay babae, nabigyan po ng mga bulaklak ng kanilang mga husband, at siyempre damay po ako do'n. Sabi ko nga, ang birthday ko po mula nung April 11 hanggang ngayon, sine-celebrate dito po sa mga nakakakilala. And tapos Mother's Day pa. So, hindi pa po do'n Happy natapos. birthday po, Sister B. Salamat po. So, hindi pa po do'n natapos. Pagkatapos po ng celebration doon na tribute nila, ay ang mga anak ko naman po. Siyempre, hindi lang dapat ikaw ay may obligasyon ka o nandiyan yung calling mo na magpahayag at maging mouthpiece ng Panginoon. Dapat ina ka pa rin. Sabi mo nga kanina, Sister Pen, nanay ka pa rin. So, kinita ko po yung aking mga anak, naghintay sila sa akin somewhere in Quezon City. Doon po ako binaba ng team at hating gabi na kami natapos. Usually po kasi magdi-dinner kami and then afterwards, we will have a coffee. Not for the sake of lahat umiinom ng kape, nagkukuwentuhan lang at tila ayaw pakawalan ang lahat since lalo na may mga pamilya na rin po. Mga kapatid, dito ko po kayo gustong dalhin. Sa kabisihan ng mundo natin, huwag nating pababayaang mawala ang mga selebrasyon pa sa ating mga buhay. Dahil ito po ang paghuhugutan natin ng ating mga saya, ng galak, ng mga inspirasyon, at ng mga lakas sa tuwing tayo nanghihina, sa tuwing tayo nawawalan ng balance sa buhay. Dapat balanse pa rin po. Kung ikaw aktibo sa iyong mga trabaho, kung ikaw ay government official, kung ikaw ay nagtatrabaho, meron kang trabaho gampanin, teacher, o kung ano man ang ang yung profession mo, o kung ano man ang bukasyon mo, kung ano ang trabaho mo, na nandiyan kayo, ang mga OFW, at kung ano-ano pa, lahat tayo po dapat balanse sa aspeto ng ating buhay. At kung ikaw ay ina, dapat alam mo rin na ang pagiging ina ay 24/7. Amen po. So mga kapatid, that's why pagbigyan niyo po ako ngayon, gusto kong bigyan ng tribute ngayon ang mga kababaihan, mga nanay. Amen?
So, sa mapagpalang araw sa mga dakilang ina, mga kababaihan na nandito, ina ng tahanan, ina ng inyong mga pinagtatrabahuhan, at nagiging ina sa mga kinakalinga. It is my joy and honor to speak to you right now and to discuss something na dapat nating pagnilayin. Minsan, dahil nga sabi ko nga, abala na tayo, nakakalimutan natin, meron tayong labis dapat bigyan ng pagtanaw ng utang na loob, ng panahon, kung andyan pa sila, bago pa po maging huli ang lahat. Alam niyo po kung bakit ko nasasabi ito? May pinanggagalingan kasi ako ngayon. Meron po akong napakamahalagang tao na yumao kamakalawa lang. Ang masakit dito, halos araw-araw kausap ko po ito. Kina-counsel ko siya, kino-comfort dahil, pinsan ko po ito na edad ay 40 lang. Meron po siyang 4 na anak. Kina-counsel ko siya kasi parehas po kami ng kasalukuyang karamdaman. To the point na lahat ng gamot ko ay siya rin ang gamot niya. To the point na lahat ng mga diagnosis sa akin, gano'n din ang sa kanya. To the point na ang nangyayari sa akin ngayon ay nangyayari rin sa kanya. Nagmamanas din po siya, nakakakita na siya sa mga paa niya ng pagmamanas, which is ako, gano'n din po. May mga pagkakataon 'pag umaakyat ako ng hagdanan, hindi ko na po maihakbang ang paa ko. Punta kami ng Baguio, inaakay ako ng team paakyat ng grotto. So mga kapatid, kausap ko lamang po siya nung makalawang araw dahil humihingi po siya ng holy oil na nanggaling pa diyan na inuwi ng mga kapatid na umuwi dito nung mga nakaraan. At ang sabi niya sa akin, do'n sa naibigay kong oil, siya po ay nagiginhawaan dahil alam niya ito ay banal na langis, oliba, na ipinapahid niya sa kanyang dibdib kapag naninikip ang kanyang dibdib. So, sabi niya sa akin kung kailan ako makakauwi ng Pampanga, pakidaan. And it coincides naman na pangakuan ko po siya, ako po ay magbibigay ng talk sa core team, yung mga leaders ng Couples for Christ, Nueva Ecija, sa 200 po na mga leader nila. So ako po'y naatasan at naimbitahang mag-ano do'n, sabi ko sa kanya, ang talk ko naman ay half day lang, dadaan ako sa iyo diyan. Nagawa ko naman po, dumaan, pero bangkay na po siya na aking pinagbigyan ng banal na langis. Ang tumanggap na lang po no'n ay ang kanyang ina, na una pa po siyang nawala sa kanyang ina. Ang masakit, mga kapatid, kausap ko pa lang siya, tapos biglang gano'n, ang lalong masakit nung nakausap ko yung mga anak. Para bang hinintay lang niyang makatapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Nabuhay po sila, kinukuwento ng kanyang anak na nasa Taiwan na umuwi dahil nag-celebrate po sila ng birthday ng kanilang ama. At double celebration, gumraduate ang kanilang bunso na pinag-aral at tinulungan niya makapagtapos. Nagkuwento po itong bata, puno ng hinanakit. As a matter of fact, kino-question niya ang Panginoon. Bakit? Kasi po'y lumaki sila at napagtapos ng kanilang mga magulang na produkto ng pangungutang at sabi nga kinakapalan lang nila ang kanilang mukha. Sa salit-salit na paglapit sa mga kamag-anak, magkaroon lang sila ng pambaon at pangmatrikula sa eskuwela, kasama na rin po yung pangkain. Kinukuwento po sa akin 'tong anak na galing ng Taiwan, na ngayon ay matagumpay dahil naging supervisor po siya doon sa paggawaan ng mga, cellphone sa Taiwan. Nagmamando po siya ng 20 tao. Isipin mo 'yon, hindi niya po bokasyon 'yon o propesyon. Pero doon bilang isang Pinoy, siya po yung binigyan ng pagkakataon at pinagtiwalaan ng kanilang, boss sa kumpanya. At ang pinakamaganda pa, nadala niyang balita sa kanyang mga magulang ay, siya po ay papadala sa California. At sa halip na 12 years lang po ang kontratang, pinapirmahan sa kanya, ayaw siyang pakawalan ng kumpanya, siya po'y pinapirma ng 35 years. Mantakin mo 'yan kapatid, kung anong biyaya ang dumating sa kanila. And she recall, sabi niya, "Tita, alam niyo po ba itong nag-aaral pa kami bago ako makatapos ng aking kolehiyo, sabi niya, ang baon po namin ay 100. Dun sa ₱180 pamasahe ko papunta pabalik, kaming magkakapatid gano'n. Sabi niya, yung ₱20 lang po ang baon, madalas po isang delatang sardinas ang bitbit ko. Kaya 'pag kumakain ang mga kaklase ko,
medyo lumalayo ako dahil araw-araw po halos sardinas po na isang lata ang bitbit ko, tinitipid ko pa po yun. So, sinabi niya po lahat ng paghihirap niya at ngayong biniyayaan siya ang masakit, dala niya ang tagumpay, dala niya ang magandang pangako sa magulang na this time payback time nila. Dahil lalo na't nakatapos na rin ang bunso. Lahat sila nakatapos. Pero mismong sa selebrasyon ng birthday ng kanilang ama, ang saya-saya nila na pinaknunood sila ng kanilang ina na nagtatawanan habang kumakain. Pumasok lang siya sa CR, maya-maya lumabas na tila ba nagsusuka at yun na po. Hindi na po siya umabot sa hospital. Sa tricycle pa lang po dahil sa baryo sila nagmula, nalagutan na siya ng hininga. Ni-revive pa po siya sa ospital at ito po yung sinasabi ng anak na ito na kakwentuhan ko na galing nga ng Taiwan. Sabi niya sa akin, Lord, dahil nire-revive sa harap niya at sinabi nga ang DOA ang kanyang ina o dead on arrival, pero pinarevive pa rin niya. At habang nire-revive, ito po ang kanyang sinasabi, Lord, anong silbi ng tagumpay na dala ko? Anong silbi ng blessing na ito kung wala na ang aking ina na pag-aalayan ko ng lahat? Siya yung nagsakripisyo, siya yung nangaral sa amin, tiisin nyo ang baon na 20 pesos, tiisin nyo yung mga pagkakataon na wala kayong makain para lang maabot nyo yung tagumpay at hindi kayo maging katulad namin na pinalaki namin kayong mahihirap. So mga kapatid, habang nire-revive ang sinabi niya po sa Panginoon, Lord, sa iyo na po ang lahat ng mga blessing ko, yung mga tagumpay ko, kapalit ng nanay ko, buhayin niyo lang po siya. Hindi na po ako babalik sa abroad. Sabi niya sa akin, ang sakit po ng isang OFW dahil nagsakripisyo ako ng malayo. Ang inspirasyon ko, mabigyan ko ng magandang buhay. Ang mga iniwanan ko, ang masakit, dadatnan ko, makita ko lang ang ngiti, pero hindi man lang kami nakapagtagal na magkasama. Tita, aalis po ako na natatakot baka ang ama ko ang sumunod dahil sila po ay sobrang dikit ng nanay. Katunayan, nadatnan ko nga po yung asawa, yung pinsan ko na nandoon yung lalaki, nandun sa sulok, mugtong-mugto ang mata, hindi na po halos nagsasalita at umiiyak at ang sinabi, hindi niya alam kung makakaya niyang wala ang kanyang asawa. So mga kapatid, kinausap ng anak, yung asawa, ay yung tatay niya, sabi, Tang, pangako niyo po sa akin, babalik po ulit ako sa Taiwan at pupunta na po ng California after 2 weeks. Pangako niyo naman sa akin, hindi ko mababalitaan na kayo sumunod kay nanay. Parang awa niyo na po. Durog na po ang puso namin. Ito na po ang pinakamasakit na birthday at ito na po ang pinakamasakit na Mother's Day sa amin na magigreet namin ng aming ina, ang pinakamamahal at mabait naming ina na wala ng buhay. That's why I am inspired na ito po ang itok ko sa inyo ngayon. The value of a mother. Appreciating and understanding the value of mothers while they are still here na kasama natin. Marami pong may mga regret sa buhay na hindi na ipahayag ng mga tama, hindi man sila mga bukal sa pagsasalita o nagkulang sa oras, madalas may mga regrets po ang mga tao. At yun po yung realization na nakita ko sa takbo ng dahil wala pong nakakatiyak na sa atin na kung sino man po sa atin ang aabot pa bukas o kung ano ang haharapin dito sa mga hinaharap. Hindi rin po natin alam kung kailan tayo tatawagin ng ating manlilikha. Kaya mga kapatid, as a tribute to the mothers, lalo na Mother's Day naman po, ano po, hayaan niyo pong ito po ang aking ibigay sa inyo. So lahat naman po tayo nagmula sa infancy o sa pagiging sanggol. Tama, di po ba? Lahat mo naman po tayo dito ay sinapupunan ng isa ng galing, di po ba? Wala namang singaw na tao. Amen? So mga kapatid, bahagi ng plano ng Diyos kung saan sinapupunan at sino ang ating magiging ina. From Jeremiah 1 verse 5, sinasabi po, before you were formed in your mother's womb, I knew you. And before you were given breath, I have set you apart. Hindi ka pa man hinuhulma sa sinapupunan ng iyong ina, kilala ka na ng Panginoon. At bago ka pa man isilang at makuha mo ang una mong hininga, tinangi ka na ng Panginoon.
Alam niya kung saan ka niya itinanim. Kilala niya ang iyong pinagmulan. Amen? Lahat tayo ay ganun. Kaya ito po ang pangunahing dahilan kung kailanman di dapat baliwalain o maliitin ang pagtingin sa mga ina natin. May mga pagkakataon na tayo nagkakaroon ng di pagkakaunawaan, magkakaiba ng gusto, magkakaiba ng pananaw, o kaya merong mga kanya-kanyang dala. So ano man ang tawag natin sa mga pinagmulan natin sa mga ina, ina, ima, inang, inay, nanay, mamang, madir, mudra, mami, mamsi, mami, mama, at iba pa, pakatandaan po natin. Di po dapat nawawala ang pagtanaw ng utang na loob natin sa kanila dahil sila ang pinagkakautangan natin ng ating buhay. And not to mention that hindi natin kailanman matatawaran ang kanilang sakripisyo. Dahil dito, I don't think anyone will argue with me when I say that being a mother can be extremely tough sometimes. Ito po para sa lahat ng nanay at mga future mothers na nakikinig. Pati na rin po sa mga kalalakihan na alam naman po natin kung gaano nyo rin minahalang yung mga ina. At meron din kayong mga mothers na kasama yung mga kabiyak ninyo. Bagamat masarap maging ina, masasabi ko po yan, sadyang mahirap din ang maging isang ina. Lalo't ang motherhood is 24/7 at wala pong day off yan. Ito rin ang 24/7 job na walang overtime pay. Amen po? At bakit mahalaga o dapat bigyan ng pahalaga ang mga ina? Ito po madalas hindi alam ng karamihan at tanging mga ina lang ang siyang nakakaalam. Ito ay ang katotohanan na we as mothers go through some of the worst physical, emotional, and spiritual turmoil in life, and yet we plug in. Sa bawat paghihirap naming mga kababaihan, mga ina, physical, emotional, at spiritual, na kaguluhan, nangingibabaw pa rin po ang pagiging matyaga. Bakit? Kasi meron kami mga tinataguyod na mga minamahal na mga pamilya, na mga anak. It's like we take on a different persona the moment we become mothers. One that's ready to carry the world for the sake of our children. Dama mo na bit-bit at pasan mo na ang buong mundo kapag tinataguyod mo ang iyong mga anak, lalo na kung ikaw ay isa ring nag-aahanap buhay. Amen? O kahit isang ina ka lang ng tahanan, dahil ikaw ang nag-o-oversee, ikaw ang nakakakita kung ano ang lahat ng pangangailangan. Mula sa kakainin, mula sa kanilang allowance, pangmatrikula, at lahat ng pangangailangan. Mula sa kanilang pagkakaroon ng karamdaman o kung ano ang kanilang nararamdaman. Amen po? One thing a mother should be proud of and happy about and perhaps will compensate us is this. Mothers are one of the first indications of the sovereignty of God in our lives. Ang mga ina, ang unang nakakapagbigay sa atin ng senyales ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. And it is true. Mothers are God's special partner, His co-creator in bringing and raising life in every man's existence. Ang Panginoon ang pumili ng sinapupunan kung saan ka itatanim. Kaya yung ina, kabahagi at special partner yan ng Panginoon. Bilang co-creator niya, kamanlilikha. At sa pagtataguyod at pagpapalaki ng buhay. Amen po? But being a mom or a mother means more than carrying in her womb. Hindi ka man nabuntis kung ikaw ay nagiging ina rin. Merong tinataguyod, merong kang tinatayuan ng mga batang kinakalinga o kahit na pamangkin mo lang, madalas may ganyan po. Tumandang dalaga, naghanap buhay, itinaguyod ang sarili niyang pamilya hanggang hindi na niya nabigyan ng pagkakataon ang sarili niya. Yan po'y may tuturing pa rin nagpakaina. Amen po? Being a mom means more than carrying in her womb and having given birth to a child kahit hindi ka nagluwal ng sanggol. But it is the loving and knowing a soul before you even see it. Nakatanim na sa iyong puso at kilala mo na, paparamdam sa iyo ng Panginoon sino yung mga ipapangalaga niya sa iyo. Kaya hindi po limitado sa mga naging ina lang na nagsilang ng sanggol mula sa kanilang sinapupunan,
kundi pati na rin sa lahat ng mga nagpakaina, nagmahal, sa anak man o sa kapwa at kahit sa kanino mang nilalang ng Diyos. Just like what Jesus said while he was there hanging on the cross, while nearing his death, in John 19 verse 26 to 27, he said, pagkakita ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad sa kanyang iniibig na si San Juan, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayay, sinabi rin niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na yaon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. See, kahit ang Panginoon, pinakita niya na pwedeng maging ina sa mga kapwa, pwedeng maging anak sa hindi mo ina na pwede mong kalingain. There is this relationship. There is this love. Amen? There is this caring. And this clearly shows that even the Lord Jesus Christ in the scriptures, we are given a special place and task. Lahat tayo binigyan ng atas ng Panginoon. Isang special na lugar. Hindi lang tahanan, kung hindi someone to look over to our every brethren. Ang pagbibigay ng tamang pansin, pangangalaga, pagkalinga sa ating kapwa. It's carrying and caring for a life completely dependent on them for survival. It's building their self-esteem, supporting them in their life's journey, in fulfilling their dreams and loving them unconditionally. Mga kapatid na nandirito ngayon, kayo po ba ay naging ina na o naging motherly figure? Kahit na kayo po, mga kalalakihan na nandirito, is there any time na naging motherly figure kayo na hindi nyo kaano-ano ay naging tila ina kayo na nagbigay ng pagpapala at kumalinga? Amen po? So, hindi na issue sa isang ina, di ba? O sa kamag-anak na kumalinga. Pero, ang pinakamaganda challenge at napakaganda sa panginingin din ng Panginoon ay yung hindi mo kaano-ano. Pero nung idinugtong sa'yo ng Panginoon, naging bukas palad ka. Amen? So, wala po dito mga kapatid. Let me read from Proverbs 31, verse 25 to 28. Dito ko po kukunin yung aking magiging batayan at pamantayan kung paano natin dapat lalong pahalagahan at bakit lalo nating dapat pahalagahan ang mga ina. From Proverbs 31, verse 25 to 28, strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Sa Tagalog po, kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot, at ang kanyang tinatawanan ang panahong darating. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandaang loob ay nasa kanyang dila. Kaniyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Nagsisibangon ang kanyang mga anak at ang tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya. Sinasabi, maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siyang pupurihin. Bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. This is the way and the reason why I am giving tribute to all of you mothers and to all of you na kumakalinga sa inyong kapwa. The good news about this passage and encouragements for all of us is that a mother who serves her family well will earn the eternal gratitude of her children and spouse. Katulad ng pinsan kong yon, namatay siya pero ang bukang bibig ng mga anak, pagmamahal, pagtanaw ng utang na loob, panghihinayang sa maikling panahon na nakasama nila, lalo na't ngayon ay payback time na this time siya naman ang makakaramdam ng kaginhawaan. Ngunit sadya nga po sa bandang huli, nung kinomfort ko ang anak, eto na lamang po ang nasabi ko. Nakatakdang maoperahan ng open heart surgery ang kanyang ina upang tanggalin ang bara ng puso niya sa Philippine General Hospital at kailangan nilang mag-raise ng 1 million na higit.
at yun ay kanilang pinag-iipunan. Ngayong gumraduate ang kanyang bunso, ito pong Abril, tila nakangiti ang kanilang ina sa pagsasabing, naganap na. Ang kanyang pinakamimithi, dahil masaya po niyang naibalita sa akin nung huli namin pag-uusap nung kamakalawa, ate, gumraduate na ang bunso ko. Sa Kapampangan, sinabi niya, kakuswelo ko ate. Ang sabi niya, sobra ang kanyang galak, overwhelming, dahil nagbunga ang kanilang paghihirap at pagtitiyaga, bagamat marami silang mga nilapitang tao na mauutangan. Amen? A mother who serves her family well will earn the eternal gratitude of her children and spouse. Nagtanim siya ng pag-ibig at pagkalinga, at ito ang kanyang inaani. Ang sabi ng kanyang mga anak, masakit man, we have to let go. Dahil alam namin hindi na masasaktan pa ang ina namin. Dahil alam namin na hihirapan siya sa kanyang karamdaman sa puso. Masakit man, pero mananatili siya sa aming mga puso. A mother who serves her family well will earn the eternal gratitude of her children and spouse. Ito yung wala ka na sa mundo, pinaparangalan, pinag-uusapan at namimiss ka at di ka nakakalimutan. And what a beautiful passage, a beautiful tribute to a virtuous woman, to a mother to her children who raise and takes care of them till her last breath, and designed to show that wives, the women should make, and what wives, the men should choose. And this is the reason why a mother should be valued and special sa atin ang panahon na binibigyan ng pagpupugay, pag-aalala, pagbibigay ng pansin sa lahat ng kababaihan, sa lahat ng mga ina na nandirito. Kaya nga binabati ko kayo ng Happy Mother's Day. But the thing is, why we should value our mothers or why mothers should be appreciated and valued? Let me give you some reasons why mothers should be valued. Bakit kailangan natin silang pahalagan? Based on the principles na binasa ko sa inyo mula sa Proverbs na binasa ko sa inyo. Number 1 po, she serves with joy and pleasure forevermore. She serves with joy and pleasure forevermore. Ang mga ina, kahit nahihirapan yan, may sakit man yan, babangon at babangon sa umaga at madaling araw, makapagluto lang at makapaglingkod. Makikita mo pa rin ang ngiti, bagamat pinipilit niya kahit yan ay nag-aapoy na ng lagnat o may nararamdaman. At nagbibigay pa rin ng konsuelo sa lahat. Amen? Pinaparamdam pa rin niya ang kasiyahang makapaglingkod. Sa verse 25 po nang binasa ko sa Proverbs, strength and dignity are her clothing and she smiles at the future. She is the one that takes pains in her duties. Siya lang ang nakakaramdam, masasakit na ang kanyang mga likod. Inaasma yan. Meron ng mga sciatica. Meron ng mga namamagang tuhod. Meron na yan mga sakit sa kanyang dibdib. Meron na yung diabetes o kung ano pa ang dinadala niya. But he takes pleasure in them. She is careful to fill up time that none be lost. Wala siyang sinasayang na oras because she rises early. Kung meron maagang gumigising, lagi ang ina yan. Here we see a clear picture how mothers deal honorably with all. Lahat ay kanyang hinaharap and has the pleasure of doing so. Yung gaano man kabigat ang gampanin still, halos di mo maramdaman na siya'y napapagod, nawawala ng gana at karangalan sa pagkilos at paggawa sa kanyang gampanin bilang ina ng tahanan. Bagamat pagod na po sa umaga pa lang, ngiti at galak na sa kanya'y makikita. Kung nandyan po kayong mga kalalakihan at naaalala nyo yung mga wives nyo o kung wala man, yung inyong mga ina, habang narinig nyo ito, pwede nyo pong balikan kung hindi nyo nakasama o kung kasama nyo. Gaano nga ba ang iniiwan nilang alaala, picture ng ngiti habang kayo'y pinaglilingkuran mula nung maliit? Amen po? Kaya nga kahit minsan nagdadadakdak ang mga ina, mararamdaman mo, bunga pa rin ng pag-ibig yun. Kasi hindi magbubunga nga, hindi magagalit, hindi manenermon si nanay kung hindi niya pinapahalagahan at nais mapanuto ang kanyang anak. She rejoices in time to come.
she reflect upon it with comfort. And when she comes to be old, kapag matanda na siya, that she was not idle or useless when she was young. Sinisigurado ng isang ina na hindi siya tatanda na walang masasayang sa kanyang pagtanda dahil susulitin niya ang panahon habang ikaw ay kanyang kinakalinga, habang ikaw ay kanyang pinapalaki, habang ikaw ay pinagsisilbihan. Asawa ka man niya o ikaw ay anak, mananatiling ina ay ganyan. Amen po? In the day of death, it will be a pleasure to her to think that she has lived to some good purpose. I can attest to this. Amen? Sabi ko nga, nakausap ko ito bago namayapa. Sinasabi niya, ang saya-saya niya. Kulang na lang, sabihan niya sa akin, anytime, handa na siyang humarap. And I can attest to this. Nung ako po ay na-diagnose na mayroon din malalang karamdaman sa matres, cancer, mga kapatid, yun din po ang aking iniisip. Yun din po ang naging dahilan at dasal ko sa Panginoon na ako'y pagalingin dahil gusto ko pang makasama ang aking mga anak. Amen? Na gusto ko pa silang maitaguyod. So, marami pong mga bagay na ang mga ina ang nakakaramdam. And this teaches us to hold on, to be strong, and to lift up our trust into the Lord, always believing that things will be all right, even in the uncertainty of the future. Wala pong pinanghahawakan ng ating mga ina, ang ating mga pinagmulan na nagpalaki sa atin, kung hindi ang tiwala nila sa Diyos na kasama nilang magtataguyod sa pagpapalaki at bubuhay sa kanilang mga anak. At least alam ko po yun dahil ako po mismo ay isa ring magulang. Amen po? So mga kapatid, isang ganitong pagkakataon, nandito po yung pangalawa, why we should value our mother. Amen? Because in the uncertainty, sabi nga sa mga walang katiyakan, nananatiling nandyan ang mga ina, sila mataas na pag-asa. Very hopeful sila. Kaya nga tama ang pangaral ng ina, o mga magulang, na mag-aral kayong mabuti, pagtiisan nyo ito. Kung gusto nyo makatapos, kung gusto nyo maabot ang pangarap, matatapos din natin ito. Hindi kayo magiging katulad namin na magdarahop sa hirap kung susundin nyo kami. Pangaral po na tanging sa isang inang nagmamahal sa kanyang mga anak, doon nyo lamang po marinig ang mga ito. Amen? So, dito po makikita natin sa number 2, she serves with kindness and love. She opens her mouth in wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Sabi po sa verse 26 ng Proverbs na aking binasa sa inyo. So, mga kapatid, ang dila ng ina, her tongue, is a book by which one might learn many good things. Kung mababalikan niyo po yung pangaral ng inyong mga magulang, tayo lahat ay may pinagmulan, meron kayong matatandaan na pangaral ng inyong mga ina o magulang that will linger on. Whenever she speak or open her mouth, she is discreet and obliging. Kailangan sumusunod tayo, and every word she says shows she governs herself by the values and rules of wisdom. Marami tayong mga natutunan na mga salita sa mga ina natin. Actually, sila rin ang unang nagturo sa atin at naging unang guro natin kung ano ang unang lalabas sa ating bibig. Meron po akong 5 months na apo na inaalagaan at napakasipag na manugang ko na kumausap. Madaling araw pa lang dahil katabi ko po sila, magkatabi po yung aming kama. Maririnig mo na sila nag-uusap na mag-ina, napakatyaga. Tinuturuan niya, mama, mami, mami. So lahat tinuturo niya. At talaga namang walang gabi o walang madaling araw na sinasayang upang maturuan lang ang anak. Siyempre, ako rin, alam ko yun. 5 rin po naging anak ko, She not only takes prudent measures herself, but gives prudent advice to others, especially to her household. So, hindi lang natatapos ang obligasyon ng ina sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, kung hindi sa lahat ng kanyang sambahayang nasasakupan. She nurtures her children with godly wisdom and teaches the teachings of the Lord, training them from infancy in the way that they should go. Matatandaan nyo, maraming sinasabi sa atin ng mga magulang natin
na tayo rin bilang mga magulang ngayon, ganun din ang sinasabi natin sa mga anak. Huwag mong gagawin yan, mali yan. Ito dapat, manalig ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, and so forth and so on. Amen? Tayo po, matatandaan natin that our mother, she delights to talk of the Word of God. At least, ang una rin nagturo sa atin ng pananalig sa Diyos ay walang iba kung hindi ang ating ina. Amen po? At sa mga lumaki naman din po na walang ina, ako po, masasabi ko pong lumaki po ako na wala yung aking ina, ano? Dahil ako'y iniwanan ng ina ko nung 6 na buwan pa lang. Pero, nung makasama ko naman po siya, nung kami malalaki na natutunan ko na rin pong patawarin siya, nakita ko naman po na naging mabuti rin naman po siya, lalo sa 3 ko pang kapatid na lalaki. Nakita ko naman po na naging mabuti siyang ina dahil naging mabuti rin po ang aking mga kapatid. So, masasabi po natin na walang inang nagpapabaya. Kaya minsan, kung di natin sila maunawaan, meron silang nagagawa o nasasabi, dagdagan po natin ang pangunawa sa mga ginamit ng Panginoon upang tayo maluwal sa buhay at sa mundong ito. Malalaman mo pag ang tahanan ay guided ng isang makadiyos na ina, isang mapagmahal at mabuting ina. Take note, ginamit kong word ay mabuti, hindi mabait. Magkaiba po ang mabait sa pagiging mabuti. Ang mabait po, yung madalas naaabuso kasi pasatodo lang yan. Ang mabuti po ay yung nagtutuwid sa mabuti mula sa mga kamalian. Yan makikita natin sa ating ina. Iba po ang mabait na ina o mabait na tao sa mabuting tao o mabuting ina. Ang mabait madalas inaabuso kaya pasatodo lang. Ang mabuti ay yung nagtutuwid sa mabuti mula sa mga kamalian. That's why we should learn from this on what the Bible says about the law of love and kindness. The words which come from the lips of a valued wife or mother are as law-giving love, guidance, and instruction to those that hear them. To her children, to her husband, and to all whom she serves and live with. Amen po? This is because the law of love and kindness is written in the heart and show itself in the tongue. Alam na alam mo ang isang mapagmahal na tao, isang mapagmahal na ina, lumalabas sa kanyang bibig yan. Kung hindi ka tunay na minamahal at gustong mapanuto ng iyong ina, hindi ka na niya tatanungin at sisitahin kapag ikaw ay may nagagawang palpak o kapag ikaw ay nagiging pasaway. Amen? Kaya hindi tayo dapat nagtatanim o lumalayo ang loob. Dapat uunawain natin bakit nagagawa ang mga bagay-bagay. So, mga kapatid, her heart is full of another word. Punong-puno ang ating napansin nyo, ang mga ina natin, parang wisdom filled. Sabi nga nung aking pamangkin, sa pinsan na yon, si nanay ko, elementary lang po ang natapos. Pero para sa akin, siya po yung pinakamatalino at titulado sa amin dahil sa kanya po kami, sa mga aral niya kami natuto, kaya kami nandirito ngayon sa aming kinalalagyan. Sa mga nagsasakripisyong mga magulang na nasa malayo, tinitiis pati ang kanilang sariling kaligayahan, tinitiis ang kanilang pansariling pangangailangan, eto po, at natatangi. Amen? Kasi alam natin ang puso ay punong-puno ng pag-ibig at pagkalinga. Even when their hands are most busy about this world above all, they love, and most especially, they fear the Lord. So, dito po mararamdaman natin kung gaano natin dapat bigyan ng pansin at pahalaga ang ating Panginoon. That's why her children and her husband will surely delight in her, and the community at large will surely honors her. Dito po napapansin natin sa mga kasama sa community, karamihan kababaihan. Lagi po nadodominate sa bilang karamihan mga ina. Kaya alam natin, maunawaan natin ito at relate po kayo dito. Number 3 po, she serves with diligence and exertion.
Sabi po sa verse 27, she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Ibig sabihin, hindi po basta-basta lang nabubuhay na tatamad-tamad o uubra sa kanya yung walang ginagawa. Siya yung nag-oversee. Nakikita niya lahat ng pangangailangan at hindi niya basta-basta yan mapapabayaan. Amen po? She is a moral manager as she takes care that that all her children, all in her household shall behave. Sinisigurado niya ang lahat ay may kaayusan. At kahit wala siyang kakayanan, gagawin niya ang lahat. Kaya nga po tayo nandyan sa malayong lugar. Magsasakripisyo ka. Sasakripisyo mong mawala sa paningin mo, mga magulang mo, mga anak mo. Sasakripisyo mo ang sarili mong kaligayahan at kalayaan. Sasakripisyo mo pati ang pansarili mong nararamdaman. Amen po ba? And I know you agree with this. Lahat po tayo ay nakakaunawa sa katotohanan ito. She is a moral manager as she takes care that in her household they shall behave themselves well, and that none of them shall keep bad company or contract vicious habits. Laging gusto niya nasa ayos at laging nasa matuwid. Amen po? Parang nasa religion industry. O sa industrious religion. Ito po ang batas ng kanyang bahay. Then in religion, she can teach them in their neighbor. She is always conscious of her family at all times. Sabi na. Kanina nawala. Pasensya na po kayo. Sandali lang po ha. So with this, mga kapatid, malalaman po natin kung gaano kahalaga ang ating mga ina. At kung gaano dapat natin silang bigyan ng pansin. Kanina po nabanggit ko ang dalawang bagay na minsan nami-misinterpret po natin. Napakabait ng taong yan. Lahat narinig natin yan, di po ba? At madalang natin sabing napakabuti ng taong yan. Na-emphasize ko po sa inyo, magkaiba po ang pagiging mabait sa pagiging mabuti. Magkaiba po yun. Ang mabait, sabi ko nga, madalas na abuso. Kasi pasa todo. Pasa todo lang. Kahit anong sabihin, amen lang siya ng amen. Kasi ayaw niyang may makapanakit, ayaw niyang may masaktan. Lahat pinapaboran. Pero ang mas mainam po, mga kapatid, ay yung pagiging mabuti. Yung mabuti kasi yung nagtutuwid sa mabuti mula sa kanilang mga kamalian. Marami po tayong natututunan sa ating mga ina. And above all, apart from loving, they fear the Lord. That's why yung mga anak niya and children will surely delight in her, and the community at large will surely honor her. Sa pangatlo, she serves with diligence and exertion. She looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Sabi nga, moral manager siya. Because she takes care that all her children in her household shall behave themselves well, that none of them shall keep bad company or contract vicious habits. So alam na alam mo kapag ang anak mo naliligaw na ng landas. Alam na alam mo kasi nararamdaman mo rin yan. So, yun po yung hiwaga na ng creation. Yung pagkaisa kang ina, kahit malayo sa iyo yung anak mo, ano nararamdaman mo kapag merong hindi ayos? Amen? So,
She is conscious of her family at all times, and she does not overlook any of their needs, and she sees what would help and gets it for them. Lahat gagawin ng isang ina. She does not take it easy as a lazy housewife, and she does not waste time in extra naps, reading, panalangin mo sila dahil yan na lang ang tanging magagawa natin lalo't na ikaw ay malayo at malayo ang distansya sa kanila. Amen po? Sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa verse 28, her children rise up and bless her husband also, and he praised them. He praised her. He praises her. So, sa ating conclusion dito, sa binasa ko sa inyo dito sa Proverbs, we may conclude that mother should be valued as she serves as a great blessing to all her relationship. And the most precious attribute to a mother must be when her children rise up and call her blessed, and when her husband also praise her. Na maririnig natin yung mga salitang nagbibigay sa atin ng pakonsuelo na maramdaman natin na appreciate tayo at nakagawa tayo ng pagbabago at mabuti sa buhay ng mga kinalingan natin. Amen? My dear brothers and sisters in Christ, Jesus and mothers like me, being a mother, often requires commitment, selflessness, patience, and a boatload of unconditional love. It's a lot of hard, often thankless work to raise a child. Madalas, hindi ka mapapasalamatan na nakapagpalaki ka ng anak. Which is why the mothers in our life deserve to be honored this Mother's Day and every day of our life. So mga kapatid, mapalad po tayo dahil lahat tayo ay nagmula sa isang sinapupunan. Mapalad tayo kung tayo ay nakapagbibigay ng tama na panahon, atensyon, pasasalamat, at ganun din sa atin. So mga kapatid, mula dito, hayaan niyo pong bigyan ko kayo ng huling panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Father God, our Heavenly Father, we thank you that you have given us the tools to live a virtuous Christian life. For having a family living with faith, a mother who soberly raised us, for experiencing and knowing the value of our earthly mother, and for all the women who aspires of becoming a mother, and also for us who personally experience the joy and the privilege of becoming mothers to our own children, and ask the same on all our relationship that honors your name. May we seek to apply all that scripture in what we've discussed and learned from Proverbs 31:25 to 28, that teaches us and leading us on godly living, so that we not only care for our own children and family, but to those people close to us, and bless our fellow men, but also that your name may be glorified through the lives we live in. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. And again, in one voice, we glorify the Lord. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever, shall be world without end. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Sumayin niyo po Sister biyaya B, po. marami pong salamat, Sister B. At meron ka pa pong ilang sandali kung may mga tanong na nais Sige. pong ihatid sa iyo. Sige Okay po. Okay po. At Sister Bioli, pwede ikaw na po. Sister Bioli, sa work na po ako. Sister Bioli. Yes po. May ginagawa din yata Sister Bioli. Sister Bioli. Sige po, ako na po. Sige, Bunso. Sister Marita, okay po. Sige. Ikaw na ha. Okay po, salamat po. Meron pa pong gustong magbahagi, magtanong kay Sister V habang nandirito po siya. Samantalahin po natin mga kapatid ko kay Kristo. Habang free si Sister V, magandang pagkakataon po natin ito na magtanong po sa kanya kung ano po yung mga dapat nating nais itanong. Di ba, Sister V? Amen po. Yes po, Sister Marita.
Salamat po, Sister B, sa napakaganda niyong pag-reflect po sa amin na sa ating mga ina ng tahanan. So napakahirap po talaga. Ako na muna po. Habang nagmumuni-muni pa po yung mga kapatid natin na kung ano yung gusto nilang itanong at i-share. So nakunan po talaga ako na mahirap po talagang maging ina. Nung bata pa po ako, talagang hindi ko maintindihan din po ang nanay ko. Akala ko alam ko na lahat po talaga. Akala ko ako na yung marami ng alam. Pero nung naging ina rin po ako, doon ko nalaman na lahat pala ng sinasabi ng mama ko. Totoo po talaga lahat ng mga sinasabi niya. Hindi man po siya perfecto kasi wala naman po talagang perfecto dahil ako nga po nagkakamali. Ang nanay ko pa kaya, di ho ba? So, yun po. Tapos, ayan, bilang isang ina, ang hirap kong maging ina, Sister B, lalo na kung malayo ka. Amen Talagang po. na ang hirap mag-parenting gaya ng nararamdaman ko ngayon na malayo kami malayo ako sa mga anak ko. Yung isa nasa Taiwan, nag-aaral at doon kung nag-aaral po yung bunso ko naman nasa Pilipinas. Ang hirap po. Kung minsan po pakiramdam ko po talaga taken for granted ako. Pag tumatawag ako sa kanila, sinasabi ko po talaga sa kanila, mga anak, alam nyo ba? Huwag niyong ulitin yung ginawa ko noon. Bata pa ako na take for granted ko lang yung nanay ko. Ayokong balang araw pagsisihan ninyo yung mga bagay na yun. Lagi ko po silang sinasabihan ng ganon, Sister B. Yes. Tapos, ayan, sa awa po ng Diyos, talagang glory to God. Hindi man po madalas, pero nararamdaman ko yung pagbabago ng mga anak ko na talagang alam ko siyempre, yung bang nasa stage po sila ng pagbibinata, may kanyang buhay, mundo, maski pa paano naglalaan po sila ng oras na ngayon na tumatawag po sa akin at nagbabahagi ng kung ano-ano lang mga nangyayari sa buhay nila. So, glory to God po talaga yung mga nangyayari. And then yung sinabi nyo rin po, Sister B, na nakarelate ako sa mabait versus sa mabuti, magkaiba. Dati po talaga, Sister B, inaamin ko po talagang yes lang ako ng yes para lang siyempre sa pinanggalingan ko sigurong buhay na 'di ba pagka yung bang lumaki ka na broken family, gusto mo yung nagsisik ka ng attention, gusto mo lahat ng approval nasa sa iyo yung bang ma-please mo lahat sila para maging mabuti kang tao. Mali pala yun. Yes, oo. Mali po talaga pala yun, sister. Alam niyo po ba nung natuto akong mag-no, hindi na tama ito, parang pakiramdam ko hindi na ako masaya. Parang Yes. pakiramdam ko, namamanipulate na ako na kailangan na ako. Nung natuto akong mag-no, alam niyo po ba, ang dami-dami na pong sinasabi sa akin na ganyan, na hindi na maganda. Yung ginawa kong, siguro, yung 10 ginawa ko, may 2 o 3 pagkakamali ko, yun na lang ang nakikita nila. Hindi na nila nakita yung 7 na mabuting ginawa ko. So, ayun po, ngayon, nagkaroon po ako ng peace sa sarili ko na natutunan ko po na ay, hindi pala pwedeng gano'n. Kailangan maging firm din ako sa lahat ng sasabihin ko, sa lahat ng decision ko, lalo na sa pagpapalaki sa mga anak ko. Lalo na Yes, sa tama. disiplina sa mga anak ko. Kasi bilang ina po talaga, Sister D, maski malayo ka, nararamdaman mo kung anong nangyayari sa mga anak mo. Nararamdaman mo na Totoo po yan. something wrong. Yung bang connection ko nyo talaga, something wrong. Yun. Pagka pinapaalalahanan mo sila, makikita mo pa lang at maririnig mo, alam mo na merong mali. Pero sa ibang tao, hindi nila alam yon. Kasi, ewan ko,
Ewan ko connection po, po natin 'yun. Kasi sa pusod pa lang natin magkadugtong na tayo niyan, eh. kaya So, nga po, yun sabi ang nga, dugo ng dugo natin, laman ng ating laman, kadugtong ng ating mga pusod. opo, maski sabihin po nila na hindi sila lumaki sa iyo or wala ka doon nung kailangan mo sila, pero nararamdaman mo sila, yung bang Yes. present mo po na yung nandoon ka physically, pero alam po ng ating Panginoon bilang isang ina, lahat ng ina, naniniwala ako, maski sabihin nilang hindi siya kaiga-igayang ina, walang ina na gustong mapariwara ang anak. Lahat ng ina mamahalin at yung bang different way lang siguro po yung Mhm. pagpapakita ng pagmamahal po Yes. talaga. Mhm. Yata. O mga kapatid, meron pa po bang gustong mag-share o magtanong kay Sister B? Hello po. Ako po, Sister Salamat, Marita. Sister Eloisa. Sige po, Ay, salamat po. walang Sister B, nagsasalita, eh, salamat di po ha. magsasalita ako. Hello po, good morning, good afternoon po. Happy Mother's Day po muli, Sister B. Thank you po, Sister Eloisa. Ako po, hindi po ako magtatanong, magsishare lamang po ako bilang isang ina. Ang anak ko po, Sister B, ay dalawang babae. Pagitan ng 13 years. Ang kasama ko po dito ang panganay. Yung bunso nando sa Pilipinas, kasama ang ama na may sakit na diabetes. Pero glory to God po, yung sakit po niya, nakakasurvive po palagi kasi po, mahal kami o tayo na nandito, mahal tayo ng Panginoon Diyos, hindi tayo pinababayaan. Basta magtiwala lamang po tayo sa Kanya doon sa nakapako sa krus. Kahapon po Mother's Day, Sister B, ang saya ko po. Bakit po? Kasi po ang anak ko dalawang babae pero may isa po akong anak na I mean parang anak sa labas. Sabi nga po ninyo kahit hindi lumabas sa katawan, importante yung naibabahagi mo yung bilang isang ina. Opo. Ang sinasabi ko po, tinutukoy ko po, Sister B, yung parang anak ko na tinulungan Mhm. ko pong magpare. So, si Father Renan Ilustrisimo nariyan po sa Roma. Talaga pong Sister B, yung paring yon, parang talaga pong ang turing niya sa akin lalo na parang ina. Ang ina po no'n, nasa Pilipinas, naka-peacemaker, tinutulungan ko rin po sa kanyang sakit sa puso. So, ang nangyari po, Sister B, in all occasion, hindi po niya ako nakakalimutan. Yung po bang tulad kahapon, binati po niya ako ng Mother's Day, hindi lamang po yon before nagsimba po ako, ay nag-usap po kami sa Messenger. Talaga po, Sister B, totoo po yon. 'Pag ikaw talaga ay ibinabahagi mo yung pagiging ina mo, even though hindi mo kaano-ano, pero ang balik sa sa'yo ng Panginoon Diyos napakaganda. Kasi po biruin Mhm. po 'yun Sister B, pari siya. Alam na po natin ang mga alagad ng Diyos, how many times magdasal 'yan, how many times magbisa. Yung pong ginagawa nilang prayers, hindi katumbas ng milyon, bilyon na pera. Kaya ako po Sister B sa buhay ko, ano po talagang hindi pa po ako perpekto, nasasabi ko sa sarili ko. Pero 'pag po may naririnig ako na ano, tulad po ng yung bang nagpapasalamat sila sa ginagawa mong kabutihan. Wala po si Sister Neneng Barredo ngayon, si Ellen Dimson po. Nabibigla na lamang po ako, sabi po ni Sister Ellen o Neneng Barreto, "Sister Luisa, na-meet ko dito si ano," sabi niya, yung nga po si Father Renan. Yung po bang mga gano'ng sitwasyon, and then po sometimes na dumating po last February po, itong paring sinasabi ko, si Father Renan nag-talk po yung kasama niya dito sa mga makaubyar at yung pong nabibigla na lang po ako, Sister B, "Uy," sabi po ng mga kasamahan ko sa community, "Kilala mo pala si." 'Di mo ba, Sister B, 'pag gumawa ka ng kabutihan, 'di naman po kailangan ipagsigawan mo yung mga gano'n. Basta po ako'y
simple lamang po akong tao even though ang mga Kapampangan daw po mayayabang lang po rin Kapampangan, Sister B, pero ako po yata liwaya ako tali ko po kaya be kareta. Ang ibig ko po sabihin, basta keep silence lamang po ako. Kaya kahapon po, Sister B, yung Mother's Day sa kahulugan sa buhay ko, napakaimportante po ng nangyari kahapon. Yung anak ko pong nandito, asawa, at nag-uisang apo ko po, si Lawrence, na nagpipiloto po, ay ang gusto po nila kumain kami sa labas. Pero Sister B, hindi po nangyari. Kasi po, first and second mass, kami po. And then, yung third mass po, kakanta kami kay Brother John sa ginawa nilang healing conference po. So, kahapon po, Sister B, 3 misa po kami ng kasamahan kong choir dito sa San Tomaso Filipino Community. Pero, Sister B, yung pagiging ina ko po kahapon, feel na feel ko po. Kasi po, yung anak ko pong nandito, binati rin po ako, and then hindi nga po ako sumamang kumain sila sa labas. Pag-uwi naman po nila, may dala silang pizza sa akin. Kaya Sister B, ano pa pong maihiling natin sa buhay natin pag gano'n nga nangyayari sitwasyon sa buhay mo. Kaya ngayon po Sister B, wala na po ako, hindi ko na feel yung mag magdamdam, mag ano po sa ano po ba yung mag-alala, mangamba. Kasi alam ko po, Sister B, isipin yung mga walang kwentang bagay na mga sali-salita, yung mga something negative, ibig ko pong sabihin. Kaya alam mo po, Sister B, natutuwan ko po maging positive po ako dito po sa anak ko, Sister B. Dito po kasing anak ko, Sister B, alam mo na po, naman po ninyo mga Kapampangan, yung ibang karaktiya. Ito pong anak kong nandito, very strong po yung ano niya. Kasi po siya, maano po siya exposed po siya sa mga socializing. Nagtuturo po siya ng Zumba and another. Yun na nga po, mahilig po siya sa mga ganung mga sitwasyon. And then po, siyempre po, si Sir B, kung minsan po may negative na sinasabi sa kanya. Alam po ano sinasabi niya, Sister B? Mama, message lang yan. Mama, salita lang yan. Ang importante, wala kang ginagawang masama. Wala kang inaapakan. Wala kang nilalabag sa 10 utos ng Diyos. Importante, alam mo kung anong ginagawa mo. Importante, unang-una, alam ng Diyos kung sino ikaw. Siya lamang ang dapat umatol o mag-judge sa'yo. Kaya mama, wag mong pansinin ng mga ganyan. Natuto po ako dito sa anak ko, dati otherwise, ano ba yung mga sinasabi sa'yo ng mga ganyan? Tatawanan lamang po ako, Sister B. Kaya ngayon, Sister B, ganun na rin po ang ginagawa ko. Smile and the world will smile with you. And life is short, Sister B. Yung lang pong buhay ko ngayon, talagang blessing na po. 75 years old na po ako, pero I feel talaga po, iba po yung ano ko po, sa dahilan hanggang kaya ko po, binubuhos ko po yung sarili ko sa Panginoon Diyos. Kaya dito sa Milan po, Italy, trabaho, paglilingkod lang sa Panginoon Diyos ang ginagawa ko po. Totoo po yun, Sister B. Masaya na po ako sa ganung kong sitwasyon sa buhay ko ngayon dito sa abroad. Yun lamang po, Sister B. Yung iba naman po, napadalda na naman po ako. Salamat po, Sister B. God bless you po always. Salamat po. God bless po. Salamat po sa inyo, Sister Marisa and Sister Eloisa. Ayan, napakaganda naman ng sharing ni Sister Eloisa, nakaka-inspired po talaga. Tama po yun, bakit natin intindihin yung ibang tao? Ay, wala akong alam pakialam, na- Sister B. Hindi sila masaya sa akin. Sobrang saya ko sa kanila. Vice Oo. versa. Amen po. Di ba? Sister. Yung naman palagi sinasabi ni Father Bonnie. Hindi ka naman bibigyan ng pambayad ng bahay. Hindi ka naman bibigyan ng pambayad ng 7.30 taxes dito. Iba naman po, please po. Amen po. Okay po. Meron pa po ba? Mga pinakamamahal kong kapatid kay Kristo, bago natin pakawalan si Sister B para magpahinga na siya kasi ramdam ko pong pagod yata po siya. Ayan, nagtaas ng kamay si Sister. Yan na naman ako. Brother Melvin. Brother Melvin, wag mo ko sesermonan.
Hindi, amen. Lahat tayo pinakamamahal. Pero kung sabi nga yung trademark, kapag ka sa boses pa lang, kilala na natin kung sino yung pinakamamahal na yan, si Sister Marita yan. Pero anyway, lahat tayo pinakamamahal ng ating ina. Di ba? Ang, ga- kasi ang ganda ng talk ni Sister B. Actually, marami tayo ay nakikinabang ba sa salita ng Diyos na ginagamit siyang instrumento upang maipadama sa atin yung pagmamahal, pagkalinga ng ating Panginoon Diyos at sa pagkalinga ng ating mga ina. Actually po, naka-inspired talaga ako kahapon dyan sa Milano. Alam niyo po ang kagandahan dito, ang talagang nakita ko yung sinasabi niya ni Sister B, sa community, makikita mo yung mas nakararami ang bilang ng mga kababaihan. At kahapon, nakita ko po, saksihan ko yung mga bilang ng mga ina na talaga sa community makikita mo talaga yung mga mas marami yung may edad Pero Totoo yung po yan. kagandahan po din yung mga may Yan, edad yan. Sister B kahapon. Kahit dito sa Grabe yung Pilipinas, ganyan. mga may edad na Sa amin, marriage encounter, couples group, pero puro kababaihan. Kaya ang tanong ko, Handmaids of the Lord po ba o CWL po ba? Hindi. Pero wala yung mga kabiyak. Alam niyo po alam niyo Sister B, kahapon yung naganap na healing conference. Actually sabi ko nga, alam na, napapaisip ako hanggang ngayon, hindi ko maipaliwanag sa sarili ko yung lahat tayo tinatawag ng ating Panginoon Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Sabi nga ano man ang iyong nakaraan, mamahalin ka ng Diyos. Amen. Basta't Amen. magpakabait ka lamang. Amen. Amen. Pero nakita ko kahapon yung pagsusumikap ng mga ina, kahit na yung mga may edad na hirap na maglakad, may mga tungkod, dahil pumila sila doon sa healing deliverance kahapon. Actually po, tayo po ay sabi ko nga, kinikilabutan, grabe po yung kilabot ko kahapon, na tayo ay ginamit na instrumento upang maging backup at maging katulong ng isang exorcism priest na si Father Joey Espano. Tayo po ay nasa likod, tayo pinaghawak ng krus para mag-backup lamang at hindi tayo kailangan manalangin with backup dahil siyempre by the power of the sacrament of baptism, sacrament of confirmation. At napakaganda po at tayo ay pinagkakalooban ng estado ng grasya o state of grace para maging participant doon sa, napakaano pala po noon, Sister Biala, mga kapatid, yung healing na nagawa. Ay, sabi ko, wala na ako. Wala akong ibang masabi talaga, kundi nagagalak na lang ang puso ko. Alam niyo po yung point ko na maraming mga ina na nagsusumikap sila at marami po tayong nasaksihan, na ito ay pagbabahagi upang ma-inspired lang din. Kahit sabi ko nga sa pamilya ko, sana ipagkaloob ng Diyos, na ito ay sa tulong na rin ng community na ito, na The War, sabi ko nga sa kanila, isa lang apelyido natin, The War. At hindi lang yan, kahapon, iba't ibang klase ng community, may mga kanya-kanyang dalang anak na sa kabila, kabi-kabila na kanilang nararanasan. Alam niyo naman po ang panahon ngayon, nasa end of times tayo, lalo yung mga bata, Sister B, na kung saan sa technology, naapektuhan, diba, sa mga family problem, isa na rin kami dyan. Kaya sabi ko nga, napakalaking biyaya. Sabi ko, bakit ako naandito? Ngayon ako pa'y katulong ng pare. Hindi naman ako karamdam, di ba? Kaya nakakatawa lang. Natatawa ako sa galak. Tinatawanan ko yung nakaraan ko. Sabi ko, grabe pagka binago ka ng Diyos, wala kang magagawa. Talaga. Babaguhin. Lahat. Amen. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Kaya yung pagmamahal ng isang ina, diba? Lahat may ina. So, sabi ko, yung nanay ko po, sabi ko nga, kung merong santa na dapat kong pasalamatan ay si Santa Monica. Yes, na kay nakita ko. Grabe ang gawa niya, kay San Agustin. Hindi niya talaga binitawan ng kanyang anak. Grabe. Hindi tumigil. Alam niyo po ba, namatay na yung nanay ko. Akala ko tapos na kasi sabi ko, ay patay na ang nanay ko kasi wala na magtataga sa aking manalangin. Hindi pa natapos kasi tinuloy pala ng asawa ko. At hindi lang asawa ko, nandiyan pa yung binan ko.
napakabait. Grabe, wala ka, pag nakausap mo yan, lagi nakangiti. Hindi nauubusan ng ngiti, hindi nauubusan ng tawa sa'yo. Hindi mo makita na nasasaktan. Yan ang mga ina. Amen. Kayo pag tapos yung, di ba, katulad niya, lagi tayo sa Dawar. Alam niyo po yung isa ko pang ma-point, na yung sabi ko, iba't ibang klase ng komunidad. Pero kapag ka gumalaw at pinag-alab ng Diyos ang puso ng bawat isa, kahit ito'y nag-uumpugan, dahil tayo naman ay actually tayo ay nasa state pa ng proseso, nasa estado pa tayo ng pagpa-process, na marami pa palang kailangan matutunan, marami pang kailangang linisin, karakter yan. Pero ang kaganda dito, yung nakikita at nararamdaman po ba natin yung pag-alab ng banal na espiritu, yung hangarin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Natatabunan lang yon kapag tayo nagpadala sa ating pansariling intention. Kaya nga sabi nung pare po, know your demons. Kailangan malaman natin ang demonyo sa ating sarili upang tayo mismo, by the power of the sacrament na ating tinanggap, Amen. ma-overcome natin at sa tulong na rin natin ng pakikipag-coordinate sa ating Panginoon. Dahil sabi ko nga, ulitin ko lang, sabi ko nga, Sister Bea, mga kapatid, ako'y nahiwagaan, ngunit sabi ko ngayon, ako'y nabubuhay sa saya at galak na kung saan sino ba, paano ako nakarating na, ayun, naging naging back-up at katulong ng pare doon sa naganap na healing ministry. Napaka-successful po at congratulations po dyan sa mga taga-Milan at sa awa po ng Diyos yung ating kapatid na mga family of the bar. Actually ako naman po inaandun din, at nagsiserve din po tayo doon. So tinanggap po nila yung ating participation as a representative ng Friends of the Bar at nagamit po natin yung uniform ng Friends of the Bar. Nandiyan sila Sister Arlette at ang nararamdaman ko lang, sabi ko nga, kahit na siguro ako harangan na si Bat, basta paglilingkod na sa Diyos, no matter what, isa lang ang ating pangalan. Tayo tinawag ng ating Panginoon Diyos. At know your demons, at alam na natin at natanggap natin ang healing mission. Most of all, mga more or less 300 participants ang nangyari kahapon. Kasama po ang Friends of the Bar dyan, Sister B. Maraming salamat, Sister B. Hallelujah. Thank you po. Thank you po. Ang galing naman. Ang ganda-ganda naman ng kwan mo talaga, Brother Melvin. Ayan, tama na ako. Ayan, meron Dagdag pa po, po. Sister B. Mabilis Okay lang, po. Sister Marita. Sige po. Totoo po yung sinabi ni ni Brother Melvin, Sister V. Yung naganap po kahapon na healing conference, talaga pong kumilos ang Holy Spirit. Bakit po? Kasi po kami ay yung isa sa family of the bars, kasama ko po sa choir, si Mary Chris po, Castillo. So ano po siya, sa alto. So sabi po niya talaga, matagal na po niya inaano sa amin na kami po ang kakanta. So ang nangyari po kahapon, 8 o'clock po in the morning, nag-message po siya, hindi na daw po kami kakanta. So yung mga kasamahan ko pong may asawa, may pamilya, kasama na po ako doon, nagplano-plano, nagtawagan na po kami, hindi na po kakanta, so pwede na po kami mag-celebrate with family. Pero after 30 minutes na naman po, Sister B, nag-message na naman po yung president namin, kakanta daw tayo muli, Diyos ko po. So, kansilado lahat yung mga program po namin ng magkakasama na choir. So, at the end po, ang nangyari, kumanta po kami. Kaya nag-uwian po yung may mga asawa, may mga 7:00 po ng gabi, kasama po ako doon. Kasi dito po ako nakatira sa lugar na ito, Turo, sa Milan, Italy. Ako po, walking distance lang, pero ako po hindi ako nakasama sa pamilya ko, pero lumabas po sila, kumain sa labas, pero inuwian naman po ako ng pizza. Kaya po talaga pag ang Holy Spirit ang kumilos, huwag mong sabihin ibang community ka, ibang talagang kikilos po siya. Pagsasamayin po kayo together with the love of the Lord. Kaya po kami, pati po yung mga kasamahan kong choir, ang tuwa-tuwa po kaming, talaga pati po kami na healing. At nakita ko nga po si Brother John, at nag-selfie po kami kasi po ako hindi naka-attend ng from the start.
Kasi nga po ako'y isang choir, kaya wala po ako sa group ng Friends of the Bar. Pero ako po kasi talagang may ano po ang ibig ko sabihin, being a choir po, yung tawag sa akin ng Panginoon Diyos, hindi ko po talaga palaging naiintindihan o hindi ko po puwedeng tanggihan palagi. Saka being kasama po sa community, may sinusunod po kaming rules and regulation. Yun po ang ano namin sa community namin. Kaya kung minsan talagang kahit anong happenings, lalo na po sa bonding, hindi po ako nakakasama. Ang priority ko po kasi, Sister B, yung pagsiserve po sa ating Panginoon Diyos. Yun lamang po. Salamat po. Ayan, hahabol ako dahil narinig ko Sister Eliza. Alam mo po, kahapon ako sabi ko, baka hindi na ako bumalik sa Milan kasi at least nakarating na ako, ganun, na nasaksihan ko na yung, basta hindi na ako babalik. Aray ko. Ngunit nakita ko po si Sister Eloisa at nakita ko siya sa harapan kasi nasa taas nga ako. Kumakanta, ang gaganda po ng boses ng Santo Stefano. Kaya pala may katuwiran siya na lagi na lang paulit-ulit, pinagyayabang talaga yung kanilang Ay, hindi ko pag-awit. pinagmamayabang. Actually po yung pagyayabang na ito ay kaloob ng Diyos sa kanila. Na dapat lang talagang ipagyabang yung kaloob, hindi yung sarili. Kaya sabi ko, dapat pa lang talaga ipagyabang kasi bakit mayroong kaloob ang Holy Spirit, ang paggalaw ng sama. Ang ganda po ng kanta ng mga boses ng Santo Stefano Choir. Ako po makapagsabi niyan. At sabi Brother ko, Melvin, wala po yung kalahati doon. tinititigan ko po ng mabuti at matagal habang ako'y nakaupo sa taas kung si Sister Eloisa nga ba talaga yun. Alam niyo po, ako na rin ang magsasabi na napakaganda po ni Sister Eloisa. At ang problema po doon, hindi po ako tinitingnan. Hindi ako tinitingnan yan. Kaya sabi ko, babalik ako. Ay! Hindi ako tinitingnan. Hindi po kami Sister nag-uusap. B, huwag Hindi ka ko man lang po maniwala siya sa kanya, nahag. tinitingnan ko po. Kaya sabi ko, babalik ako para lang ihagyan si Sister Aray Eloisa. ko po. Babalik ako sa Milan. Kasi hindi po niya ako Sister B, pinansin. tumatagal po tayo. Actually po, Sister B, Hindi na- hinahanap ko po lahat ng mga... Thank you po. Yung sa Roma po, hindi ko na po nakita talaga. Umuwi na daw po si Sister, ano po, yung si, anong pangalan nun? Anong pangalan nun, Brother Melvin, yung umuwing agad, 7 o'clock daw ang treno. Ano, nakalimutan ko pangalan. Yung babae. Anyway po, si Sister Risa, hindi ko rin nakita kasi 4 na kotse po kami, Sister B. Kailangan po ihahatid kami sa aming mga bahay-bahay. Kaya umalis na po ako, pero nakapag-blessing pa rin po ako. Pero masaya po talaga, Sister B. Talaga po, very, very, very successful yung ginawang healing conference po kahapon ng kapatiran natin, Family of the Bar po. At nandoon naman po kami ng mga Friends of the Bar po. Unity po ang nangyari kahapon. Sobra po. Napaka-blessing ng nangyaring healing conference po kahapon talaga po, Sister B. Ayan, napakaganda naman po ng mga sharing ninyo, Brother Melvin at Sister Eloisa. Sister B, meron pa po kayong oras? Sige po. At pagbigyan Okay po po. lang po natin si Sister Maria Lynn, baka may i-share po siya at may itatanong po siya sa inyo para makapagpahinga na rin po kayo. Ayan po. Salamat Okay po, po. Sister. Salamat po. Sister Good Maria afternoon Lynn. po. Good afternoon po, Sister B. Good afternoon, sis. Ngayon lang po ako mag-share sa talk nyo dahil bilang ina, dakilang ina, hindi po para sa akin, kundi po sa aming inay po. Hindi po maalwan bilang isang ina ang 11 magkakapatid. Magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng prinsipyo, magkakaiba sa lahat ng bagay. Siguro ang nanay po namin ay nung mga bata pa kami ay medyo okay pa lang sa pagpapalaki. Kayang suportahan dahil ang trabaho po ng tatay namin is farmers at ang inay po namin inasa. No? So parang nakita ko po ng medyo maliliit pa kami na may mga hassle naman sa buhay bilang sa mag-asawa, bilang isang ina. Medyo stricto po talaga noon ang aming tatay. At dahil kami magkakapatid ay 2 years lang po ang pagitan. Merong 2 years and a half, meron naman pong wala pang 2 years. So halos ay inabot ko rin sila na halos ay mga binata at dalaga pa rin. So nakita ko po sa aming
inay kung papaano po magpalaki ng mga anak. Hindi man kami ganun karami yung pera, pero naiiraos namin yung pang-araw-araw na buhay. At in the short story na po, ngayon po kaming malalaki na, ay doon ko po nakita kung gaano protektahan ng ina ang mga anak. Sabi ko nga po, hindi maalwan sa isang magulang ang 11 anak na pakitunguhan. Ngayon pong ako ay nanay na rin, so nakita ko po sa inay namin at sinasabi rin ng aking mga kapatid na merong itinatangi ang ina namin, ang ina. May itinatangi kung hindi daw po ang panganay ay ang bunso. So, lahat tayo po ay nakakaramdam at nararamdaman natin yung pagmamahal ng bilang isang ina. Sa akin pong nakikita sa aming inay ay pare-parehas po siyang magmahal sa kanyang mga anak. Dahil ang kita ko niya po ay kausap ko, dahil ako po ngayon ang mas nakakausap niya halos araw-araw at talagang araw-araw ay ginagawa ko na siya ay makausap dahil may edad na siya, nag-iisa. So, yun po yung aking bilang isang anak na maibibigay sa kanya na presensya kahit ako'y malayo, yung siya ay aking kinakausap at kinukumusta araw-araw. At minsan nga po ay twice a day na siya ay aking kumustahin. Kahit alam ko at naman siya sa CCTV na okay siya, pero nais ko pa rin yung presensya, yung kanyang boses o yung aking boses ang maririnig niya sa araw-araw. So pag po sa aming mga usapan ay meron akong minsan nasasabi sa mga kapatid ko na bakit sila nandiyan, bakit meron kayong malapit diyang anak, hindi man lang kayo nakukumusta. Alam niyo po, Sister V, nandoon po yung kanyang pagtatanggol lagi sa anak. Sa naririnig ko po sa kanya, anuman yung hindi niya nararamdaman sa iba niyang anak, kapag may kausap po silang isa pang anak, hindi po niya sasabihin sa amin na ganito yung kapatid mo, ganito yung kapatid mo, ganito yung kapatid mo. Lagi po niyang ididepende yung anak niya. Lagi pong ipagtatanggol niya yung anak niya. Kahit ano pa po ang sama na ginagawa o hindi present sa kanya, lagi po niya yung ipagtatanggol. So yun po yung aking nakita sa amin, sa aming inay bilang magulang at 11 kaming magkakapatid. Sabi ko nga po, hindi pare-parehas ang ugali ng anak, hindi pare-parehas ang pakikitungo sa anak, pero ang ina ay pare-parehas at pantay-pantay kung magmahal sa anak. Ang amin pong inay ay sasabihin kong hindi mabait, pero isang mabuting ina para sa kanyang mga anak. Dahil dito ko po ngayon napapatunayan at dito ko po ngayon nakikita na pantay-pantay ang pagmahal niya sa kanyang mga anak. Wala siyang itinatangi at wala siyang iiwan. Masama man siya, hindi man siya mabuting anak, at ituturo niya sa isang anak yung nararapat. Tayo lang bilang minsan mga anak ay hindi natin nakikita yung bilang ikabubuti natin. Sasagot pa tayo at mga hatiran pa tayo. Totoo. Ngayon pala isa pong sa dalawa kong anak ay nafi-feel ko at sabi ko yung pagpapalaki sa amin ng aming inay na bilang kami ay 11, yung sa akin ay 2 lang. Sa 2 pong iyon may magkaiba pa silang ugali na kailangan kong balansehin at ayaw kong mayroon silang masilip sa akin silang 2 na mahal ko yung isa, hindi ko mahal yung isa, hindi. So ngayon ko po na napatunayan sa sarili ko na hindi mahirap maging isang ina, 2 man, 1 man yung iyong anak, katulad ng sa amin 11 po kami. Kaya Sister V, salamat sa iyong pagpapalawak ng
itong bilang isang ina at Amen. bilang Purihin ang Diyos. bilang isang magulang na po tayong lahat siguro ngayon dito, ano. Kaya maraming salamat, Sister V. At ngayon ko talaga napatunayan na ang isang ina ay sobrang dakila, hindi lang mabait, Amen. dakilang ina po. Amen. Maraming salamat, Sister V. Thank you, Sister Maria Lee. Napakaganda po ng binahagi mo. Thank you so much. Ayan.